Sa ganap na 3:47 ng madaling araw, sa katahimikan ng San Rafael, isang maliit na baryo sa baybayin ng Mindanao, may tunog na bumasag sa gabi. Hindi ito alon, hindi ito hangin. Isang tunog ng bakal sa bato, paulit-ulit, galit at mabigat. Isang bagay ang nabasag, at kasabay nito, may bumigay na hindi lang gawa sa konkreto. Si Rashid Musa, 28 taong gulang, nakatakip ang ulo sa isang kupas na hoodie, ay nakatayo sa harap ng estatwa ng Rosario sa gitna ng plaza. 14 na talampakang taas, puting konkreto, nakatindig roon mula pa noong 1958. Noong panahong ang mga lolo't lola ng mga mangingisda ay nagtayo nito bilang pasasalamat matapos silang makaligtas sa isang bagyong muntik ng lumamon sa buong baybayin. Ngunit kay Rashid, hindi iyon simbolo ng pasasalamat. Isa iyong paalala ng pananakop, ng pagiging dayuhan sa sariling lupa, isang baston ng relihiyong hindi kanya. Hindi niya sinabi kahit kanino ang balak. Hindi kay Amina ang kanyang asawa. Hindi sa kanyang kapatid na si Hasan. Hindi sa mga lalaking nagpakain ng galit sa kanya sa mga tagpong madilim at palihim. Ito ay para sa sarili niyang paniniwala. Isang kilos na hindi na kailangang aprobahan pa ng iba. Nang iniangat niya ang sledgehammer, walang tinig na pumigil. Nang bumagsak ito at bumaon sa braso ng estatwa, isang tuyong tunog ang kumalat sa plaza. Sumunod ang ulo, ang balikat, ang tiyan. Isa-isa, walang awa. Hanggang sa ang estatwa ay naging mga basag na pirasong hindi na makikilala. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, wala siyang alam na may nakamasid. Pero sa isang bahay na katapat lang ng plaza, sa isang bintanang may kurtinang manipis, gising si Lolo Fernando Cruz. 72 taong gulang, dating tagapag-alaga ng simbahan, hindi na halos makalakad ng diretsyo sa tindi ng rayuma. Sa tuwing hindi siya makatulog, nauupo siya sa tabi ng bintana, may hawak na lumamig ng kape, pinapanood ang kawalan. Nang nakita niya ang batang si Rashid, hindi siya gumalaw. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumawag ng pulis. Tumitig lang siya, hindi sa galit, kundi sa isang uri ng lungkot na hindi madaling ipaliwanag. At habang winawasak ang estatwa, ang rosaryo na nakapulupot sa kamay nito ay lumipad sa sahig at gumulong palapit sa paanan ng matanda. Sa halip na pulutin, tinignan lang niya yon at pinikit ang mga mata. Panginoon, bulong niya, kung kaya pa pong iligtas ang batang yan, iligtas niyo po. Mabilis na lumisan si Rashid matapos ang ginawa. Tinabunan ng dilim ang kanyang anyo, habang papalayo siya sa plaza, ang martilyo ay nakasabit pa sa kanyang balikat, at ang puso niya ay mas tahimik kaysa dapat. Wala siyang naramdamang tagumpay. Wala ring ligaya. Sa halip, may pumalit na isang bagay na hindi niya agad nakilala. Isang uri ng kawalan, parang may pumutok din sa loob niya. Pag-uwi niya, madilim pa rin. Bumabagtas siya sa makitid na eskinita papasok sa kanilang bahay. Pagbukas ng pinto, naabutan niya si Amina sa sala, gising. Hawak nito ang kanilang bunsong anak na tulog sa kanyang dibdib, at sa mga mata nito ay may tanong na hindi na kailangang banggitin. Anong ginawa mo? Tanong ni Amina, marahan, parang tinig na takot gumising sa natutulog na bahay. Hindi agad sumagot si Rashid. Umupo siya sa gilid ng dingding, inilapag ang sledgehammer sa sahig at tumitig sa pader. Dapat lang, sagot niya, hindi tumitingin sa asawa. Dapat para kanino, tugon ni Amina. Hindi na siya sumagot. At kahit walang salita, malinaw na ang pagitan nila ay hindi lang layo ng upuan, kundi layo ng loob. Araw pa lang ng Oktubre 14, pero para kay Amina, para sa buong San Rafael, tila ito ang simula ng taon ng pagkakawatak. Pagputok ng araw, mabilis kumalat ang balita. Isang tricycle driver ang unang nag-post ng litrato ng nasirang estatwa. Nasundan ito ng video mula sa CIE sa kanto. Sa loob lamang ng ilang oras, nasa social media na ang larawan ni Rashid, malinaw ang mukha kahit malabo ang kuha. Pati ang mga pangalan ng kanyang pamilya ay lumutang, mga ulat sa radyo, balita sa telebisyon, hanggang sa headline ng gabi. Sa simbahan, si Padre Miguel Santos ay hindi mapakali. Umupo siya sa gitna ng mga wasak na bahagi ng estatwa, pinapanood ang mga taong unti-unting dumarating. Ang ilan ay may dalang bulaklak. Ang ilan, galit. Naroon ang mga kabataang Katoliko, bulungan ng usapan, mga kamaong mahigpit. Isang batang lalaki ang sumigaw, kung hindi sila magpapaliwanag, tayo ang kikilos. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, isang pamilyar na boses ang narinig sa gilid ng plaza. Mga kapatid, sabi ng isang lalaki.
Maputi na ang buhok, mahabang balbas, at may dalang maliit na Quran. Si Imam Abdullah Rahman, isang kilalang tagapamayapa sa rehiyon. Huwag ninyong hayaang sirain ng isang maling gawa ang ugnayang matagal nating pinaghirapan. Ang batang ito, kahit anong ginawa niya, ay hindi representasyon ng pananampalatayang Islam. Ang Islam ay respeto, hindi pagkawasak. Tumabi si Imam sa pari. Sa harap ng isang basag na rebulto, magkasama silang nanawagan ng kapayapaan. Pero sa likod ng kamera, sa mga sulok ng mga eskinita, may mga matang nagbabantay, may mga matang nag-aalab. Hindi lahat ay handang makinig. Sa kabilang bahagi ng bayan, si Hassan ay nakatayo sa harap ni Rashid. Pareho silang tahimik, ngunit ang tensyon ay mas malakas pa sa ingay ng media sa labas. Anong ginawa mo? Bulalas ni Hassan, basag ang boses. Alam mo bang pinapapunta na ng barangay ang mga pulis? Tinuturo ka ng mga kapitbahay natin. Nagkunwaring kalmado si Rashid, pero nanginginig ang kamay. Wala akong pinagsisisihan, anya, pilit pinatitigas ang tinig. Hindi ito lakas, kuya. Ito'y takot na nagkunwaring tapang. Pinagtanggol ko ang pananampalataya natin. Hindi pananampalataya ang sinira mo. Tao. Tiwala. Kapayapaan. Sa katahimikan ng gabi, may marahang tunog ng mga dumaraang sasakyan. Ilang saglit pa'y sumilip si Hassan sa bintana at muling hinarap ang kapatid. May pulis sa labas. May oras ka pa. Lumabas ka sa likod. Ako na ang bahala. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Rashid, nanlalabo ang mata. Dahil kahit anong galit meron ako ngayon, mas naniniwala pa rin akong kaya mo pang magbago. Pero kailangan mong makita ang ginawa mo. Harapin mo to. Tumakbo si Rashid sa likod bahay, dumaan sa eskinita ng mga bangka, humahabol ang hininga. Naiwan si Hassan sa sala, hinarap ang mga pulis at walang kurap na nagsabing wala siya rito. Sa oras ding iyon, sa gitna ng plaza, si Lolo Fernando ay nakaluhod muli. Mag-isa. Hawak ang isang basang rosaryo na kanyang pinulot mula sa semento. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tubig. Pero naroroon ito. Sa basag na pedestal, sa guwang ng konkreto, may lumalabas. Hindi ulan. Hindi yelo. Malamig, malinaw, walang amoy. At parang hindi natatapos. Tinawagan niya si Padre Miguel. Ilang minuto pa lang, naroon na ang pari, ang mga madre, ilang residente. Tinitigan nila ang tubig na dumadaloy mula sa bato, sa mismong lugar na sinira. Walang tubo. Walang gripo. Walang lohikal na paliwanag. Pero naroroon ito. At sa gitna ng pagkasira, may umuusbong. Hindi galit. Tubig. At simula noon, hindi na muling natuyo ang lugar na yon. Ang balita ay parang apoy. Sa oras na may isa lang na magtangkang patayin ito ng salita, may 10 na ang nagbubuhos ng gasolina. Sa loob lamang ng isang araw matapos masira ang estatwa ng Rosario, ang baryo ng San Rafael ay hindi na lamang basta isang tahimik na bayang pangisdaan, isa na itong pulso ng buong bansa. At ang tibok nito ay takot, galit, at tanong na walang malinaw na sagot. Sa labas ng plaza, mga Katolikong residente ang nagtipon. Ilan ay tahimik na nagro-rosaryo. Ilan ay may hawak na karatula, justisya sa banal. Hindi kami mananahimik. At may ilan na hindi na nagdalawang isip, may mga kabataang lalaki na nagbabantay gabi-gabi sa gilid ng simbahan, para raw kung sakaling may sumunod pang sumalakay. Sa kabilang dulo ng baryo, ang mga pamilyang Muslim ay nanahimik sa loob ng kanilang mga tahanan. May mga ina na hindi na muna pinapasok ang kanilang anak sa eskwela. May mga amang inutusan ang mga anak na huwag munang magsalita sa labas. Ang pangalan ni Rashid Musa ay naging bangungot, para sa ilan, siya ay bayani. Para sa karamihan, siya'y panganib. Sa bahay ni Padre Miguel Santos, tahimik siyang nagkakape habang pinapakinggan ang mga boses sa labas. May galit. May panalangin. At sa bawat lagok ng mapait na kape, may tanong na paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili. Paano mo papayapain ang bayan kung ang tahimik mo'y binabasa ng iba bilang kahinaan? Sa pinto ng kanyang opisina, kumatok ang isang lalaki. Si Imam Abdullah Rahman, tahimik ang kilos, ngunit matalim ang mga mata. Magkaedad sila ni Padre Miguel, parehong may puti na ang buhok at parehong sawang-sawa na sa giyera ng salita. Wala na tayong oras, wika ng imam. Tama ka, sagot ni Padre Miguel. Pero paano kung wala ring makinig? Kung ang isang bulong ay hindi naririnig, sigaw ba ang sagot?
Nagkatinginan sila, parehong alam na hindi sapat ang pag-uusap. Ngunit kailangan pa ring subukan. Samantala, si Rashid ay nasa isang abandonadong planta ng isdang tuyo, malapit sa gilid ng dagat. Isa ito sa mga lugar na alam niyang walang maghahanap sa kanya, nilalangaw, kinakalawang, at amoy luma. Sa loob ng gusaling iyon, sa ilalim ng bubong na butas-butas, naroon siya, nakaupo sa malamig na sahig, kasama lamang ang isang lumang backpack, isang bote ng tubig, at ang sledgehammer na hindi pa rin niya magawang itapon. 3 araw na siyang naroon. Walang kuryente, walang telepono. Inihulog niya ang kanyang cellphone sa dagat para hindi matrace. Para siyang multo sa sarili niyang bayan, isang asong ligaw na takot sa anino ng sariling ginawa. Sa gabi, hindi siya makatulog. Sa araw, wala siyang ibang naririnig kundi ang mga alon at ang sariling tibok ng puso. Sa bawat oras na lumilipas, dumarami ang tanong sa isipan niya. Akala niya matatapos ang lahat sa isang putok ng martilyo. Pero ang tahimik na sigaw ng pagkasira ay parang etso, hindi natatapos. Pumasok si Amina sa kwento. Kahit natatakot, naglakad siya papunta sa bahay ng kanyang biyenan, kay Hassan. Nakasalubong niya ito sa labas, may dalang bag ng groceries. Wala akong balita sa kanya, agad na sabi ni Hassan, parang binabasa ang iniisip ni Amina. Hindi iyon ang tanong ko, sagot niya. Ang tanong ko, kaya mo pa ba siyang patawarin? Tumigil si Hassan. Tumitig sa kanya. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero hindi ako tumigil sa paghahanap. Natahimik si Amina. Alam niyang kahit ilang pagkukulang ang meron si Hassan, ito lang ang taong maaaring makapag-abot muli ng kamay kay Rashid. Kinagabihan, bumalik si Hassan sa mga lugar na pamilyar sa kanilang pagkabata. Dumaan siya sa tagong bahagi ng pantalan, sa dating tagpuan nila tuwing gusto nilang umiwas sa mundo. Hanggang sa napansin niya ang isang aninong gumalaw sa dilim ng planta. Rashid, sigaw niya. Tahimik. Alam kong nandyan ka. Hindi ako pulis. Lumabas si Rashid, marahan, payat na ang mukha, sunog ng araw. Hindi siya nagsalita agad. Pareho silang tumahimik. Ano ng plano mo? Tanong ni Hassan, malamig. Wala. Wala na akong lugar dito. Mali ka, sagot ng kapatid. Ang may lugar dito ay yung marunong humarap sa pagkakamali. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo rin, putol ni Hassan. Akala mo pananampalataya yung ginawa mo. Hindi yon paniniwala. Yon ay galit na ginamitan ng dasal para magmukhang tama. Tumagilid si Rashid. Hindi sumagot. Pero ang mga mata niya basag. Hindi siya makatingin ng direkta sa kapatid. May tumutulo mula sa pedestal, sabi ni Hassan bigla. Napalingon si Rashid. Tubig. Hindi namin alam kung ano. Walang gripo, walang tubo. Basta may lumalabas na tubig sa mismong lugar kung saan mo binasag ang estatwa. Umiling si Rashid, parang hindi alam kung tatawanan o tatanggapin. Hindi ka ba curious? Tanong ni Hassan. Tama na. Hindi ako santo para makakita ng himala. Hindi mo kailangang maging santo para makakita. Minsan sapat ng wasak ka para makakita ng totoo. Naglakad palayo si Hassan. Isipin mo yon, pahabol niya. Baka hindi pa huli ang lahat. At sa gabing yon, mag-isa si Rashid sa gitna ng amoy isda at kalawang, nakaupo sa sahig ng planta. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, ang parehong kamay na humawak sa martilyo. Ngayon, nanginginig. Sa labas, naririnig niya ang dagat. Sa loob, ang kanyang dibdib. At habang nakapikit siya, isang tanong ang bumalot sa isipan niya. Paano kung ang estatwang iyon ay hindi lang bato? Paano kung hindi lang konkreto ang nabasag, kundi siya? At doon, sa gitna ng gabi, may tumulo sa bitak ng sahig. Isang patak. Tubig. O luha. Hindi niya alam. Ang alam lang niya, may simula na namumuong muli sa lugar ng pagkasira. Sa simula, walang naniwala. Noong una, inakalang may sirang tubo lang sa ilalim ng plaza. Isang maliit na tagas. Pangkaraniwan. Walang hiwaga. Pero sa loob ng ilang araw, habang tumitindi ang init ng araw sa San Rafael at natutuyo ang mga halaman sa paligid, isang bagay lang ang hindi natuyo, ang basag na pedestal ng estatwa ng Rosario. Doon mismo sa pinagkagibaan ng estatwa, kung saan ang Rosario ay dating nakapulupot sa pulso ng semento, may tubig. Hindi basta basa. Hindi pawis ng semento. Tubig. Malinaw. Malamig.
Tuloy-tuloy. Noong una, si Lolo Fernando lang ang nakapansin. Bawat umaga, lumalakad siyang dahan-dahan, hawak ang baston, papunta sa plaza para manalangin. Gaya ng nakasanayan. Pero nitong mga huling araw, nagdadala na siya ng maliit na tuwalya, hindi para sa pawis, kundi para punasan ang paligid ng pedestal na tila hindi naubusan ng luha. Hindi niya ito ipinagsigawan. Sa edad niya, alam niyang hindi lahat ng bagay kailangang ipaliwanag agad. Pinagmasdan niya ito araw-araw, umuupo sa bangko sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ang tubig na dumarampi sa pira-pirasong bato. Isang umaga, nilapitan siya ni Padre Miguel. Lolo Fernando, wika ng pari, napansin niyo rin? Tinignan siya ng matanda. Mula pa noong araw na binasag. May umulan ba? Hindi. May tubo ba sa ilalim? Wala. Ako mismo ang tumulong maglatag ng semento dyan noong binuo ang estatwa, Padre. Hindi na sila nagsalita. Tumayo si Padre Miguel, sumalok ng tubig gamit ang kamay. Inamoy. Walang amoy. Tinikman. Sariwa. Parang tubig mula sa bukal. Makalipas ang 3 araw, kumalat na ang balita. Isang batang lalaki, anak ng nagtitinda sa palengke, ang kumuha ng litrato. Pinost ito online. May luha ang bato. Ang caption. Naging viral. Mula sa 3 tao, naging 30. Mula sa 30, naging 100. Dumating ang mga taga-media. Dumating ang mga siyentipiko mula sa universidad. Isa sa kanila, si Elena Vasquez, isang hydrologist na walang interes sa milagrong usapan pero determinado sa data. Pinasukat niya ang lupa. Wala raw anomalya. Pinatignan niya sa thermal scanner. Walang indikasyon ng tubig sa ilalim. Kumuha siya ng sample. Malinis. Mas malinis pa raw sa karaniwang tubig na galing sa gripo ng lungsod. Ito'y hindi natin maipaliwanag sa ngayon, anya sa panayam. Pero hindi nangangahulugang himala agad. Baka may logic pa rin di natin nakikita. Ngunit para sa mga taong nakapila, hindi na kailangan ng paliwanag. Dumating si Maria Reyes, isang nanay na may 7 taon nang iniinda ang matinding migraine. Ininom niya ang kaunting tubig mula sa isang bote. Isang oras lang ang lumipas, tumigil ang sakit na parang laging nakaupo sa kanyang batok. Kinabukasan, bumalik siya. Ikinuwento niya sa kamera ng crew ang kanyang karanasan. Parang tinanggal ang tinik sa loob ng ulo ko. Isang batang lalaki, 8 taong gulang, si Carlos Santiago, dinala ng lola niya sa plaza. Mula pagkabata, wala siyang paningin sa kaliwang mata. Dinampian lang daw ng lola ang tubig sa kanyang talukap at ayon sa kwento, kinabukasan ay nagsimulang makakita ng liwanag at hugis ang bata. Hindi lahat ay gumaling. Hindi lahat ay nakaranas ng himala. Ngunit ang dami ng mga testigong nagsasabing may nangyari ay hindi na basta maaaring itapon. Ang ilan sa kanila ay hindi relihiyoso. Ang iba'y dati pang mga kritiko ng simbahan. Pero ngayon narito sila. Nakapila. Nakayuko. Hawak ang bote. O hawak ang kamay ng minamahal. Humihingi. Umaasa. Sa lahat ng iyon, si Lolo Fernando ay hindi umalis sa kanyang bangko. Siya ang bantay ng pedestal. Hindi siya kumikibo, hindi rin siya nagtuturo. Basta nananatili roon, nagdarasal. Tuwing may taong lalapit, tinatanguan niya lang. Tahimik ang kanyang panalangin pero mararamdaman mong malalim. Isang hapon, lumapit sa kanya si Imam Abdullah. Walang kasamang kamera, walang tao. Dumiretso siya sa harap ng pedestal. Tumingin sa dumadaloy na tubig. Hindi agad nagsalita. Hindi ako naniniwala sa mga estatwa, sabi niya sa huli. Pero hindi ko rin ito maipaliwanag. Tiningnan siya ni Fernando sa katumango. Baka hindi naman ito tungkol sa estatwa. Anong ibig mong sabihin? Baka ito'y tungkol sa kung paanong kahit ang bagay na nabasag ay kayang magsimulang muli. Tahimik ang imam. Yumuko. Sa Quran, sinasabi rin na ang Diyos ay nagpapadala ng mga palatandaan. Hindi para sa mga mata. Para sa mga puso. Kinabukasan, mas marami pang dumating. May mga Katoliko. May mga Muslim. May mga walang relihiyon. May mga tagalugar. May mga galing pa sa kabilang probinsya. May ilang lumuhod. May ilang umiyak. May ilang walang ginawa kundi titigan lang ang tubig.
Habang lahat ay abala sa harap, may isang anino sa likuran. Isang lalaking nakatakip ang mukha sa hoodie, nakatayo sa lilim ng puno, malapit sa bangko ni Fernando. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya umaalis. Pinapanood lang ang lahat, ang mga taong hindi niya kilala, ang mga nangyayaring tila lampas sa lohika. Si Rashid Musa. Hindi niya alam kung bakit siya bumalik. Hindi rin niya alam kung anong inaasahan niya. Hindi siya lumapit para humingi. Hindi siya lumapit para magsisi. Hindi pa. Pero naroon siya. Tinitingnan ang kanyang nilikha, ang basag. At ang hindi niya inaasahan, ang himala. Ang dating galit sa kanyang dibdib ay tila nauupos, unti-unti, pinapalitan ng isang uri ng pananahimik. Hindi ito kapayapaan. Mas parang pagkabasag. Pero may kakaiba. May laman. Sa gitna ng kanyang pagtatago, sa pagitan ng amoy ng usok at alon, naramdaman niyang parang may bumubuka sa loob niya. At doon, sa mismong lilim kung saan siya nakatayo, narinig niya ang boses ni Hassan. "Kuya," bulong nito sa kanyang likuran. "May nararamdaman ka na ba?" Hindi siya sumagot. Pero hindi rin siya tumanggi. Kung totoo ang tubig na yan, dagdag ni Hassan, baka totoo rin na kaya pa nating bumangon. Tumingin si Rashid sa kapatid, at sa unang pagkakataon mula noong gabi ng pagkasira, nagsalubong ang kanilang mga mata hindi bilang tagapagtanggol at tagapuna, kundi bilang dalawang taong parehong naliligaw sa gitna ng isang bagay na hindi nila maintindihan. Sa dulo ng araw, habang papalubog ang araw sa likod ng dagat, patuloy ang agos ng tubig mula sa bato. Patuloy din ang pagdating ng mga tao. At sa bawat patak, tila may tinatanggal na bigat sa hangin. Ngunit sa isip ni Rashid, may isang tanong na bumubulong, kung ang bato ay kayang umiyak, kaya rin bang patawarin? May mga sandaling tahimik lang, walang sigawan, walang tunog, pero sa loob mo, parang may buong mundo na gumuguho. Ganito ang naramdaman ni Rashid habang nakaupo sa madilim na sulok ng abandonadong planta. Ang kanyang mga mata ay namumugto, hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa pagod ng isip. Hindi siya umiiyak, pero pakiramdam niya ay matagal na siyang basa. 3 araw na mula nang magsimulang lumabas ang tubig sa pedestal. 3 araw na siyang patagong nanonood, hindi mula sa mismong lugar, kundi sa mga video na napapanood niya mula sa isang lumang cellphone na ipinahiram ng isang mangingisda sa kanya, kapalit ng tahimik na pagbabantay sa lumang gusali. Walang nasayan, walang internet. Pero may na-download na video ang lalaki, at iyon ang paulit-ulit na pinanood ni Rashid. Tubig. Tumutulo mula sa semento. Walang tubo. Walang gripo. Walang teknikal na paliwanag. May mga batang umiiyak, matandang gumagaling, mga Katoliko at Muslim na magkasamang nagdarasal sa iisang espasyo. Sa video, makikita si Imam Rahman sa tabi ni Padre Miguel, parehong nakayuko. Walang sermon. Walang camera crew na nagsisigawan. Wala. Tahimik lang. Nakaluhod sa harap ng tumutulong luha ng bato. Ang mundo ay nababali, sabi ng imam sa isang clip. Ngunit minsan, ang pagbaling ito ay pagbubukas. Pinanood iyon ni Rashid ng 3 ulit. Sa ikatlong beses, tinigil niya ang video sa eksenang nakaluhod si Maria Reyes, hawak ang kanyang anak. Sa likod niya, may aninong kahawig ng sarili niyang katawan. Saka lang niya napansin, siya nga pala yon. Isa siya sa mga taong nandoon, hindi na lang lumalapit. Isa siyang anino sa sariling kwento. Hindi siya makakain. Hindi rin siya makatulog. Isang gabi, tinangkang ipikit ang mga mata pero bumabalik-balik ang eksenang yon, ang unang hampas ng martilyo, ang basag na ulo ng estatwa, ang mata ni Lolo Fernando sa bintana. At ang tubig. Laging ang tubig. Hindi niya ito maintindihan. Hindi rin niya alam kung dapat ba niyang intindihin. Pero sa isang iglap, habang nakaupo siya sa ilalim ng sirang kisam ng planta, may ginawa siyang matagal na niyang hindi ginagawa, nanalangin. Hindi siya nagsalita ng malakas. Hindi niya sinimulan sa Bismillah. Wala siyang inulit na dasal. Wala siyang sinunod na formula. Basta nagsimula na lang siyang magsalita. Sa loob. Sa tahimik. Sa pagitan ng mga luha at hiningang putol-putol. Allah, kung naririnig mo ako, hindi ko alam kung paano ito babalikan. Hindi niya hiningi ang kapatawaran. Hindi pa. Pero hiningi niya ang unawa. Hiningi niya ang isang senyales, kahit mumunting tanda lang kung dapat ba siyang manatili o bumalik. Hindi miracle. Hindi liwanag.
Kahit kaunting tulak lang sa tamang direksyon. At dumating ito, hindi sa anyo ng liwanag, kundi sa anyo ng pamilyar na boses. Kuya! Tumayo si Rashid agad, parang tinamaan ng kuryente. Si Hasan. Nasa bungad ng pinto. Naka-shirt lang, pawisan, at halatang ilang araw nang hindi natutulog ng maayos. Paano mo ako nahanap? Tanong ni Rashid, garalgal. Huwag mo akong minamaliit, sagot ni Hasan. Alam kong babalik ka sa lugar kung saan tayo dati nagtago noong bata pa tayo. Tahimik. Tinitigan nila ang isa't isa. Alam mo na, di ba? Tanong ni Hasan. Alin? Na hindi ito matatapos sa pagtatago. Napayuko si Rashid. Araw-araw may dumarating sa pedestal. Araw-araw may gumagaling. Pero habang nangyayari ang lahat ng yon, ikaw. Nakatago. Nagpapanggap na hindi ka bahagi ng kwento. Anong gusto mong gawin ko? Sigaw ni Rashid. Magpakita ako roon at palakpakan nila ako. Patawarin nila ako. Hindi, sagot ni Hasan. Ang gusto ko lang, harapin mo ang totoo. Kung gusto mong magbago, magsimula ka sa pagtanggap. Paano? Isuko mo ang sarili mo. Hindi lang sa batas, kundi sa mga tao. Sa sarili mo. Harapin mo ang putik na nilikha mo. Umiling si Rashid. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Kasi nakita ko ang sarili kong kapatid na akala ko ay wala na, tumayo sa harap ng plaza at halos lumuha habang pinapanood ang mga taong nagdarasal. Naiintindihan ko dahil nakita ko ang mata mo at alam kong may natitira pa dyan na mabuti. Tahimik muli. Baka kailangan ko ng tulong, bulong ni Rashid. Baka nga, sagot ni Hasan. Pero yung tulong, hindi pupunta sa'yo habang nagtatago ka. Kailangan mong lumapit. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, nag-ayos si Rashid. Isinuksok niya sa likod ng kanyang bag ang lumang martilyo, hindi bilang armas, kundi bilang paalala. Inilabas niya ang lumang kahit hindi na ito tanggapin. Naglakad siya sa gitna ng baryo. Walang kasamang kapatid. Walang dasal na binigkas. Basta lakad lang. Pagdating sa istasyon ng pulis, huminto siya sa harap ng pintuan. Malalim ang hinga. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang pinto. Ang aircon ay malamig. Ang ilaw ay maputi. Ang mga pulis ay natigilan. Rashid Musa, tanong ng isa. Tumango siya. Ano nang pakay mo rito? Tumitig siya sa mata ng opisyal. Ako po ang sumira ng estatwa. Ako po ang dahilan kung bakit nalagay sa alanganin ang baryo. Kaya andito ako para harapin ang ginawa ko. Sa loob ng ilang minuto, isinailalim siya sa kustodya. Tahimik lang siya habang tinitiketan ang kanyang mga daliri, kinukunan ng litrato, pinipirmahan ang dokumento. Sa bawat lagda, parang may binabawas sa bigat ng kanyang dibdib. Pero hindi niya alam na bago siya dalhin sa kulungan, may isang taong humiling ng personal na pag-uusap. Isang tao na hindi niya inaasahang hihiling na makita siya. At habang siya'y inilalagay sa pansamantalang piitan, may opisyal na lumapit. May gustong kumausap sa'yo, Anya. Isang pari. Napatingin si Rashid, nagtataka. Padre Miguel. Tumango ang opisyal. Bakit siya? Hindi namin alam. Basta gusto ka raw niyang makita bago ka dalhin kahit saan. At doon, sa unang sandali ng kanyang pagbagsak, isang liwanag ang dahan-dahang lumilinaw, hindi sa anyo ng milagro, kundi sa anyo ng isang taong handang tumingin sa kanya, hindi bilang kriminal, kundi bilang isang kaluluwang basag pero buo pa rin sa mata ng Diyos. 3 araw pa lang mula nang sumuko si Rashid Musa, pero para sa buong bansa, parang 3 buwang sunod-sunod na lindol ang yumanig sa balita. Mula sa mga headline ng telebisyon hanggang sa post sa social media, tanging isang pangalan ang laman ng lahat, siya. Ang lalaking nambasag. Teroristang binasag ang banal. Traidor ng bayan o biktima ng ideolohiya. Mula martilyo hanggang luha. May nagsisigaw para sa hustisya. May nanawagang makulong siya habang buhay. May ilan, kakaunti pa lang noon, na tahimik na nagtatanong, paano kung hindi ito kwento ng isang halimaw kundi kwento ng isang taong naligaw? Sa piitan, si Rashid ay tahimik. Wala siyang hinihingi. Hindi niya hiningi ang tulong ng abogado. Hindi niya sinubukang itanggi ang ginawa. Tuwing tinatanong siya ng opisyal, iisa lang ang sagot niya. Ako ang may gawa. 6:00 ng umaga, dumating si Padre Miguel sa istasyon.
Nakasuot siya ng simpleng damit, isang puting polo, itim na pantalon. Walang alinasnas. Walang kamera. Nilapitan niya ang desk ng opisyal. Gusto ko siyang makausap, anya. Napakunot no ang pulis. Sigurado po kayo? Kayo po ang biktima sa kaso. Hindi ako ang biktima, sagot ng pari. Ang buong bayan ang nasaktan. Pero gusto kong makita ang taong iyon. Hindi para magalit. Para makinig. Ipinagkibit balikat ng opisyal pero pinayagan. Sa isang maliit na kwarto na walang palamuti, walang palamig, at walang bantay sa loob, pinapasok si Padre Miguel. Ilang sandali, isinunod si Rashid. May posa sa kamay. Nakayuko. Halos hindi makahakbang. Pagpasok niya, hindi siya agad tumingin sa pari. Naupo siya sa silyang kaharap ni Padre Miguel, at sa loob ng 5 segundo, katahimikan lang ang pumuno sa silid. Walang sermon. Walang tanong. Bakit mo gustong makausap ako? Mahinang tanong ni Rashid. Dahil gusto kong makita kung may natira pa sa'yo, sagot ng pari. Tumingin si Rashid. Hindi maanghang ang tono. Hindi malamig. Hindi rin banayad. Prangka. Direkta. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi ko alam kung anong dapat sabihin. E di huwag kang magsalita muna, tugon ni Padre Miguel. Makinig ka lang. Huminga ng malalim ang pari. Tumitig sa mesa. Alam mo ba, noong una kong nakita ang estatwa na wasak, ang unang pumasok sa isip ko ay hindi dasal. Hindi kapayapaan. Kundi galit. Lalim ng galit. Gusto kong mahanap ka agad. Gusto kong makita ka sa mata at sigawan ka. Gusto kong isumpa ka. Tumango si Rashid. Naintindihan ko. Pero, pagpapatuloy ni Padre Miguel, habang lumilipas ang mga araw, habang dumadami ang tubig sa pedestal, habang dumarating ang mga taong may dalang sakit, may dasal, may pag-asa, unti-unti, nawala yung galit. Bakit? Tanong ni Rashid. Tumingin si Padre Miguel ng diretsyo sa kanya. Dahil ang batong binasag mo ay nagsimulang umiyak. At hindi ako makaisip ng dahilan kung bakit yon mangyayari, maliban sa isang bagay. Ano? Na baka ang bagay na sinira mo ay ginagamit ngayon para ayusin ka. Natahimik si Rashid. Tumulo ang luha sa isang mata. Hindi niya pinunasan. Hindi siya umiyak ng malakas. Pero sa pag-upo niya roon, parang binabagsakan siya ng isang bagay na hindi bigat, kundi liwanag. Ito ba ang tinatawag niyo na himala? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Padre Miguel. Pero sigurado akong hindi aksidente ang lahat ng ito. Binasag mo ang isang bato. Pero ngayon, tubig ang lumalabas. Sa Biblia, may mga ganitong kwento. Pero kahit wala ang relihiyon, kahit tanggalin ang paniniwala, ito ang hindi ko kayang iwasan, ang lugar ng pagkawasak mo, siya ring lugar kung saan nagsimulang gumaling ang marami. Bakit hindi mo ako kinamumuhian? Dahil kung hayaan kong mamuhay sa galit, pareho lang tayong natalo. Mas madali ang gumanti. Mas madali ang tumalikod. Mas madali ang magkulong ng isang tao at kalimutan siya. Pero ang mas mahirap at marahil mas tama ay ang subukang ayusin kung ano ang nasira. Sa tingin mo ba may pag-asa pa ako? Tanong ni Rashid, parang batang nagtatanong kung may pagkain pa sa mesa. May tubig na lumalabas sa bato, sagot ni Padre Miguel. Kung yan posible, bakit hindi ikaw? Tumayo ang pari. Nilapitan si Rashid. Ang mga opisyal sa labas ng kwarto, na naninilip sa maliit na bintana ng pinto, ay napatigil sa nakita nilang sumunod, si Padre Miguel, niyakap si Rashid. Isang maikli, awkward, pero totoo at buo na yakap. Walang sermon. Walang salita. Isang pagyakap lang mula sa taong nawalan, patungo sa taong nanira. Sa gabing yon, habang mag-isa sa selda, tahimik si Rashid. Hindi na takot. Hindi na galit. Pero hindi rin laya. Isa siyang lalaking nasa pagitan. Wala pa sa simula ng bagong landas, pero lumalayo na sa lumang daan. Kinabukasan, binisita siya ni Lolo Fernando. Inalalayan siya ng mga bantay, matanda at mabagal maglakad, pero matalim pa rin ang paningin. Naupo siya sa tabi ng selda. Tumango si Rashid. Kayo po yung matandang nasa bintana, di ba? Tanong ni Rashid. Hindi lang ako nakakita. Ako rin ang nagdasal. Bakit hindi kayo tumawag ng pulis noon? Ngumiti si Fernando. Dahil sa gabing yon, nakita ko ang sarili ko sa'yo.
Napakunot no si Rashid. Noong bata pa ako, may sinira rin akong mahalaga. Hindi rebulto, pero tiwala ng tatay ko. At mula noon, hindi ko na siya kinausap hanggang sa mamatay siya. Wala akong inamin. Wala akong binuo. Wala akong hinarap. Hanggang ngayon, bitbit ko yon. Kaya noong nakita kitang binabasag ang bato, alam kong ang kasalanan, hindi lang basta gawa. May ugat. May lungkot. May sakit. Hindi niyo ba ako kinamuhian? Ang tawag doon, hijo, ay biyaya. Biyaya. Pag-ibig na ibinibigay kahit hindi mo karapat-dapat. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil kailangan mo. Tahimik si Rashid. Inilagay ang kanyang mga kamay sa pagitan ng tuhod. Tumingin sa lupa. Kaya ko bang tanggapin yon? Lahat tayo, araw-araw, tinatanggap yon. Ang tanong, ano nang gagawin mo pagkatapos mong matanggap? Lumapit si Fernando sa rihas. Kung ang lugar na sinira mo ay pinili pa rin ng Diyos para pag-agusan ng biyaya, bakit hindi ka rin niya kayang ayusin? At bago siya umalis, iniabot niya kay Rashid ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, isang piraso ng rosaryo. Galing sa estatwang binasag. Isang pirasong bato na may nakaukit na letrang EAE. Hindi ito para ipaalala ang ginawa mo, Anya. Kundi paalalang pwedeng magsimula sa pira-piraso. Kinagabihan, habang nakahiga si Rashid sa malamig na kutson, hawak ang maliit na piraso ng bato, sinabi niya sa sarili, hindi pa tapos ang kwento. Pero hindi niya alam na sa araw ng paglilitis, ang bayan, ang korte, at ang buong bansa ay makaririnig ng mga salitang hindi nila inaasahang manggaling. Hindi sa abogado, hindi sa pari, kundi mula mismo sa kanya. Mainit ang araw nang magsimula ang paglilitis. Ang maliit na gusaling panghukuman ng San Rafael, na kadalasang hindi pinapansin, ay biglang naging sentro ng pambansang pansin. Sa labas, may mga protestang may hawak ng placards na nagsasabing katarungan para sa banal, habang ang iba naman ay humihingi ng pagpapatawad, hindi pagkakakulong. May mga kamera sa bawat sulok, mga reporter na naglalaban sa airtime, at mga mamamayang nakamasid na tila naghihintay ng himala o ng bangungot. Sa loob, malamig ang hangin pero mainit ang tensyon. Pumasok si Rashid, nakaposas pero nakatayo ng diretsyo. Wala sa kanyang mukha ang galit. Wala ring yabang. Isang uri ng katahimikan lang ang bitbit niya, at ang mata niyang pagod ay tila handa na sa anuman. Sa harap ng korte, naupo ang piskal, isang batikang abogadang kilala sa pagiging mahigpit. Sa kanyang opening statement, diretsyo siyang nagsalita. Ang akusado ay hindi lang basta sumira ng ari-arian. Sinira niya ang simbolo ng pananampalataya ng libo-libo. Ang kanyang kilos ay may intensyong lumikha ng takot, hatiin ang komunidad, at salungatin ang mapayapang pamumuhay. Hindi ito simpleng vandalismo. Ito ay isang atake sa dangal ng isang relihiyon. Tahimik si Rashid habang pinapakinggan yon. Hindi siya umiwas ng tingin. Tila tinatanggap niya bawat salita bilang parte ng bigat na siya ring dala ng kanyang budhi. Ipinatawag ng piskal ang ilang testigo, isang ina na napaiyak habang ikinukwento kung paanong ayaw nang pumasok sa simbahan ang kanyang anak, isang binatang Katoliko na huminto sa misa mula noong masira ang rebulto. Mga kwento ng sugat na hindi pisikal pero ramdam sa bawat salita. Pagkatapos ng bawat testigo, tumatango si Rashid. Hindi para magpaliwanag. Hindi para ipagtanggol ang sarili. Kundi bilang pag-ako sa sakit na kanyang iniwan. Pumasok ang abogado ng depensa, si Atty. Lila Villamor, isang kilalang tagapagtanggol ng karapatang pantao. Mahinahon ang kanyang kilos, pero matalim ang kanyang pananalita. Walang duda na mali ang ginawa ni Ginoong Musa, panimula niya. Walang pagtanggi sa kasalanan. Ngunit sa kabila ng bigat ng kanyang pagkakamali, may mas mabigat pang tanong, ano ang gagawin natin sa isang taong handang harapin ang kanyang pagkasira? Ipinaliwanag niya ang konsepto ng restorative justice, isang sistemang ang layunin ay hindi lamang parusahan, kundi ayusin ang nasirang ugnayan, ibalik ang tiwala, at bigyan ng pagkakataong tumulong sa paghilom ang mismong salarin. Hindi natin minamaliit ang sakit ng mga nasaktan. Ngunit kung ang panibagong simula ay posible, at ang mismong bato na basag ay pinagmumulan ngayon ng biyaya, hindi ba't karapat-dapat ding pag-isipan kung paano natin ibabalik ang tao sa komunidad na kanyang sinaktan? Ipinatawag ni Atty. Villamor ang ilang testigo. Nauna si Padre Miguel. Sa kanyang pag-akyat sa witness stand, halos huminto ang hinga ng lahat.
Bilang pari, ako ang dapat pinakagalit sa kanya, sabi niya. Pero ako rin ang unang ginulat ng biyayang lumabas sa mismong lugar ng kanyang pagkakamali. Hindi ko sinasabing huwag siyang parusahan. Ngunit hinihiling ko na sana, bigyan siya ng pagkakataong ayusin ang kanyang nasira. Sumunod si Imam Abdullah. Taimtim siyang tumayo sa harap ng lahat, suot ang kanyang simpleng puting barong. Ang Islam ay nagtuturo ng kapatawaran, ngunit hindi ng pagpapalusot. Ako mismo, nasaktan sa ginawa ni Rashid. Ngunit nakita ko rin kung paano siya unti-unting nagbago. Hindi niya hinanap ang awa. Pero nakikita ko sa kanyang mata ang pangungulila sa pagkakataong makabawi. At ang huli, si Lolo Fernando. Mahina na ang lakad, ngunit matibay ang tinig. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko siyang dalhin araw-araw sa plaza para tulungan kaming linisin ang paligid ng pinagmumulan ng tubig. Gusto ko siyang makita, araw-araw, bumabawi. Dahil hindi sa kulungan lang nagsisimula ang tunay na pagsisisi. Minsan, nagsisimula ito sa pagluhod. Minsan, sa pagyuko. Minsan, sa pag-amin. Nang oras na para magsalita si Rashid, buong korte ay tahimik. Tumayo siya. Walang binasa. Walang script. Tanging sarili lang niya ang kanyang sandigan. Wala akong palusot, anya. Ako ang sumira. Ako ang may hawak ng martilyo. Ako ang may galit. Ako ang nagkamali. Huminto siya, tumingin sa mga taong nakatingin sa kanya. Pero sa bawat gabi na mag-isa ako, sa bawat tunog ng martilyo sa utak ko, natutunan kong ang galit ay walang tinatarget na tama. Sinira ko ang bato, pero sa totoo lang, ako ang unang nabasag. At kung may halaga pa ang buhay na ito, gusto kong gamitin ang natitira para buuin kung ano ang nabasag. Hindi dahil deserve ko, kundi dahil kailangan kong subukang itama. Tumingin siya sa hukom. Diretsong tingin. Walang pakiusap sa dulo. Wala ring luha. Isang paninindigan na hindi kailangan ng drama. Paparusahan niyo po ako. Tatanggapin ko. Pero kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataong bumawi, sisimulan ko mismo sa plaza. Sa bato. Sa tubig. Gamit ang sarili kong kamay. Katahimikan. Halos 1 minuto walang kumibo. Hanggang sa tumayo ang hukom, si Judge Amalia Lira, kilalang mahigpit ngunit makatarungan. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang kasalanan mo ay malinaw. Ngunit malinaw rin sa mata ng batas ang konteksto. Ang kasalanan ay hindi basta gawa lang. Ito'y may ugat, may paligid, at may bunga. Hindi ito basta tanong ng kulungan o kalayaan. Tumingin siya sa lahat. Kaya sa harap ng mga testigo, sa harap ng inyong simbahan, sa harap ng inyong komunidad, ibinababa ko ang pasya. Humina ang lahat. Tumigil ang mundo. Ang akusado ay hindi makukulong sa karaniwang paraan. Sa halip, siya ay iobliga ng hukuman na magtrabaho araw-araw sa plaza kung saan nangyari ang pagkasira. Siya ay magiging tagapangalaga ng lugar na kanyang sinira, ang tubig, ang paligid, ang mga dumadalaw. At siya'y sasailalim sa isang programa ng rehabilitasyon, pakikipagdialogo, at serbisyo publiko sa komunidad sa loob ng 3 taon. May kumontra agad. Isang sigaw mula sa likuran, walang hustisya. Ngunit may sumagot din, ito ang tunay na hustisya. Nahati ang bansa. Ang iba, galit. Ang iba, umiiyak. Ang iba, nagtatanong, patawad ba ito? O pribilehiyo? Ngunit para kay Rashid, hindi ito pagbawi ng laya. Ito ang pasimula ng mabigat, maruming, at araw-araw na pagsubok ng pagtama sa isang pagkakamaling hindi kayang burahin ng sorry. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang pasya na hindi niya hiningi pero ito ang pasya na kailangan niya. Bago pa man maubos ang ingay mula sa desisyon ng korte, isang mas malalim na katahimikan ang bumalot sa San Rafael. Isang uri ng paghina ng buong komunidad, hindi sigurado kung ito'y pag-asa o pagod. Sa kabila ng lahat, malinaw na ang pasya, si Rashid Musa ay hindi makukulong sa malamig na selda, ngunit kailangang harapin ang init ng mata ng bayan. 6 na buwang pagkakakulong, 4 na roon ay tapos na, at 100 araw ng pagbabayad, 1,000 oras ng gawain sa mismong lugar na winasak niya. At hindi lang basta trabaho. Isang misyon. Reconstruction. Mula sa naiwang pedestal at pirasong bato, kailangang itayo muli ang rebulto ng Rosario. Ngunit hindi siya mag-isa. Ito ay gagawin katuwang ang mga taong minsang galit sa kanya, ang mga deboto, ang mga mananampalataya,
at ilan sa mga personal na nasaktan sa kanyang ginawa. Katabi niya ang mga dating galit na mata. Kasama niya ang dating mga tinik ng plaza. At ang panuntunan. Interreligyoso. Katoliko at Muslim. Magkakasama. Walang taas, walang baba. Hindi lang ito rebulto, sabi ni Padre Miguel sa unang araw ng proyekto. Ito ay pagsubok kung kayang buuin muli ang tiwala. At hindi ito kayang gawin ng nag-iisa. Bawat araw may bagong hamon. Minsan ang mga batong dinala ay hindi swak sa dating hulma. Minsan ang mga voluntaryo ay hindi sumisipot. Minsan si Rashid ay sinisinghalan sa harap ng lahat. Minsan tahimik lang ang mga tao habang siya ay nagtatrabaho para bang ayaw siyang tingnan. Ngunit hindi siya umaalis. Mula sa pagbubuhat ng semento, sa paglilinis ng paligid ng tubig, hanggang sa pag-aayos ng scaffolding para sa muling pag-ukit, naroon siya. Pawis, tahimik, nakayuko, minsan sinasaktan ng init ng araw, minsan ang bigat ng tingin. At sa gabi? Doon nagbago ang lahat. Nang ibinaba ang hatol at nagsimula ang unang araw ng pagbabalik ni Rashid sa plaza, ang pedestal, na hindi kailanman natuyuan, ay biglang lumakas ang agos. Hindi ito ulan. Walang bagyo. Walang dahilan. Basta dumami lang ang tubig. Tumulo sa gilid ng semento, bumuo ng isang maliit na lawa sa paligid. Malinaw. Sariwa. May amoy ng hamog. May nakapansin agad, isang batang babae ang tumakbo sa bahay ng nanay niya. Mama, parang may ilaw sa tubig. Pagbalik nila sa plaza, may 6 na tao nang nakatayo roon. Lahat tahimik. Lahat nakatitig. Sa gitna ng bagong lawa ng tubig, may sumasalamin, isang liwanag. Hindi sinag ng araw. Hindi ilaw ng post. Isa itong malamlam, mapayapang kinang na parang galing sa ilalim. Parang may umiilaw sa mismong loob ng semento. Hindi gumagalaw. Hindi kumikislap. Basta naroon. Parang hininga ng isang bagay na hindi mo makikita, pero ramdam mong naroroon. Kinabukasan, dumami pa ang nakapansin. May nagsabing nakakita raw sila ng imahe ng isang babae sa tubig. May nagsabing parang may mga bulaklak na umiikot. May nagsabi, wala akong nakita, pero sa unang hakbang ko sa tubig, parang may gumaan sa dibdib ko. Ang iba'y hindi relihiyoso, pero hindi rin nagsalita. Tumingin lang. Tumayo. At hindi umalis agad. Si Rashid, hindi rin agad naniwala. Nang pinuntahan niya ito matapos ang araw ng pagtatrabaho, hindi niya nakita ang sinasabing liwanag. Pero naramdaman niya ang isang bagay. Isang katahimikan na hindi niya matukoy. Parang ang buong paligid ay hindi humihinga, pero buhay. Tahimik dito ngayon, Anya. Sagot ni Hasan, na tumulong sa paglalatag ng bagong pundasyon. Pero hindi bakante. Iba yung katahimikan kapag may laman. Tumigil sila sa harap ng lawa. Wala silang dalang dasal. Wala ring hinihingi. Napansin mo, tanong ni Hasan. Ano? Hindi na bumibitaw ang mga tao. Tiningnan nila ang paligid. May 3 matandang babae, nakaupo sa bangkong kahoy, nagkwekwentuhan habang pinapanood ang liwanag. May 2 kabataang lalaki na dati laging pasaway, ngayon ay nagbubuhat ng bato para sa konstruksyon. At may isang madre at isang babaeng Muslim na magkasamang naglalagay ng mga bulaklak sa paligid ng pedestal. Hirap pa rin sila sa akin, sabi ni Rashid. Normal lang, tugon ni Hasan. Hindi mo kailangan ng respeto agad. Pero pag pinili mong manatili rito, araw-araw, kahit walang nagsasabi ng salamat doon nila mararamdaman na totoo ka. Sa sumunod na linggo, dumami pa ang dumarating gabi-gabi. May mga ilaw ng kandila, may mga dalang bote ng tubig na gusto raw nilang punuin sa pinagpalang lugar. At sa bawat patak ng bagong tubig, tila may himig na hindi naririnig. Parang dasal na hindi binibigkas. Dumating si Amina, tahimik lang sa gilid, pinapanood si Rashid habang nagwawalis ng putik mula sa gilid ng pedestal. Anak mo, nagtatanong, sabi niya. Nagalit ba? Tanong ni Rashid. Hindi, sagot ni Amina. Ang tanong lang niya, bakit laging nandoon si Papa? Anong sagot mo? Dahil kailangan niya. Tumango si Rashid. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagsalita pa. Pero sa likod ng bawat pagsalok niya ng tubig, sa bawat patak ng pawis sa simento, alam niyang may sinusuklian siya, hindi lang kasalanan, kundi panibagong pagtingin ng sarili niyang anak.
Mula sa laylayan ng bayan, isang grupo ng skeptics, mga dating estudyanteng pabalik mula sa lungsod, dumalaw para i-fact-check ang lahat. Ang isa, si Elian, ay nagsabing baka lang may asin sa tubig kaya nakakagaan. Ngunit matapos manatili roon ng 2 oras, hindi siya umalis agad. Wala siyang sinabi. Basta umupo siya, tahimik, sa gilid ng bato. Walang scientific proof, sabi niya kalaunan. Pero hindi ko rin mapaliwanag kung bakit parang may tinanggal sa dibdib ko nang lumublob ako. Lumalalim ang tubig. Lumalalim din ang koneksyon ng mga tao, hindi lang sa rebulto, kundi sa isa't isa. Walang programang opisyal. Walang misa araw-araw. Pero bawat gabi, para bang may seremonya na natural na lumilitaw. Pagkain na pinagsasaluhan. Panalangin na hindi kailangang sabayan. Katahimikan na hindi awkward. At si Rashid, patuloy. Hindi nagsalita ng marami. Hindi nag-post, hindi naghanap ng awa. Basta nagtatrabaho. Nagkukumpuni. Nagwawalis. Tumutulong. Ngunit sa puso niya, alam niyang papalapit na ang pinakamahirap sa lahat, ang mismong rebulto. Paano mo bubuin muli ang sinira mong mismong imahe ng pananampalataya? Hindi lang yon usapin ng tamang sukat. Hindi lang semento. Hindi lang hulma. Ito'y mukha, katawan, presensya. At habang pinaplano nila ang muling pagbubuo ng imahe ng rosaryo, may pumasok sa usapan. Sino ang dapat mag-ukit ng mukha? Isang katahimikan. Walang gustong maunang magsalita. Hanggang sa isa ang nagsabi, hayaan natin siyang gawin yon. Sabay-sabay silang lumingon kay Rashid. Hindi siya agad sumagot. Pero alam niya. Ito ang tunay na pagsubok. Hindi martilyo. Hindi basag. Kundi ang paghawak sa mismong anyo ng simbolo, hindi bilang kaaway, kundi bilang tao na gustong itama ang sarili. Minsan, ang mga bagay na nababasag ng mabilis, ay nangangailangan ng buong buhay para buuin muli. Ang unang hampas ni Rashid sa rebulto ay tumagal lang ng ilang segundo. Isang putok ng martilyo, isang sigaw sa gabi, at tapos. Pero ngayon, araw-araw, bitbit niya ang bigat ng bawat ulit ng pagpukpok, hindi na para sirain, kundi para muling buuin ang nasira. At sa bawat galaw ng kamay, sa bawat patak ng pawis, may tinutuwid siyang hindi lang bato, kundi bahagi ng sarili. Isang buwan matapos ang simula ng kanyang sentensya, nagsimula na ang ukit. Si Rashid ang unang humawak sa bagong piraso ng marmol na dadalhin sa pedestal. Tumayo siya sa harap nito, hindi agad gumalaw. Sa likod niya, naroon si Padre Miguel, si Imam Abdullah, si Lolo Fernando, si Hasan, si Amina, lahat tahimik. Walang nagsalita. Walang nagmadali. Sa isang gilid ng bagong disenyo, inilagay ang mga titik ng rosaryo. Sa kabilang gilid, sa ilalim ng paanan ng rebulto, may nakaukit na mga pangalan ni Allah, hindi para palitan ang simbolo, kundi para ipaalala na ang biyaya ay kayang dumaloy mula sa pagkakaiba, hindi lang sa pagkakatulad. Kung ang tubig ay hindi pumipili kung sino ang dinadaluyan, bakit tayo dapat mamili kung sino ang karapat-dapat sa biyaya? Sabi ni Padre Miguel habang pinipirmahan ang dokumento ng proyekto. Araw-araw, si Rashid ay nasa plaza mula madaling araw hanggang paglubog ng araw. Ang dating martilyo ng pagkawasak ay ngayon gamit niya sa tahimik na pagsisinop. Hindi siya eksperto. Wala siyang formal na training. Pero ang bawat ukit ay may kwento. Lahat ng galos may pinanggalingan. Sa bawat linya sa mukha ng bagong rebulto, para bang inukit din niya ang lahat ng pagsisisi, ng panalangin, at ng pag-asa. Isang umaga, habang binubuo ang palad ng rebulto, nilapitan siya ng batang si Carlos, ang batang minsang sinabing gumaling ang mata mula sa tubig ng pedestal. Tahimik itong naupo sa tabi ni Rashid. Kuya Rashid, anya, ikaw ba ang gumawa ng bagong kamay? Sagot ni Rashid. Ginagawa ko pa lang. Pwede bang hawakan ko rin yon? Pinahawak ni Rashid ang kamay ng bagong rebulto. Si Carlos, nakatingin lang, parang may kinakausap na hindi nakikita. Sabi ni Mama, binasag mo raw yung dati. Tapat na sagot ni Rashid. At ngayon, sinusubukan kong itama yon. Yung bagong kamay, pwede bang humawak ulit sa mga tao kahit hindi perpekto? Napangiti si Rashid. Siguro yon ang pinakamahalaga. Yung mga kamay na nasira na, yon ang mas marunong humawak ng maingat. Hindi na umalis si Carlos. Buong araw siyang nandoon.
Habang umuusad ang mga linggo, unti-unting nabuo ang bagong estatwa. Hindi perpekto. May mga bitak pa rin sa lumang pedestal. Hindi sinmento. Hinayaan. Bilang paalala. Sa paligid ng proyekto, nagbago na rin ang komunidad. Simula sa maliit na mga pagkilos, ang karinderya na dati hindi nagsisilbi sa mga Muslim, ngayon ay may halal option. Ang mga batang Katoliko at Muslim na dati hiwalay ang laruan, ngayon ay sabay na sa taguan. Ang mga paaralan ay may bagong modulo sa aralin, pagkakaisa at pag-unawa. At si Rashid, imbitado na hindi para ikwento ang milagro, kundi para ikwento ang pagkakamali. Sa mga simbahan, sa mga moske, sa mga covered court ng barangay, paulit-ulit siyang tinatanong. Bakit mo ginawa yon? At lagi ang sagot niya. Dahil akala ko tama ako. Pero ngayon alam kong hindi lahat ng sigaw ay katotohanan. Minsan, ang katahimikan ng tubig ay mas malakas kaysa galit ng martilyo. Nagbigay siya ng panayam sa mga paaralan. Sa mga retreat. Sa mga interfaith forum. Hindi siya nagsalita bilang eksperto. Nagsalita siya bilang taong bumagsak. Bilang patunay na ang isang sirang puso ay maaaring maging daluyan ng grasya, hindi agad, hindi madali, pero posible. Bawat gabi, ang plaza ay naging tahanan ng mga dasal. Walang official na programa. Pero laging may mga nakaupo. May naglalagay ng bulaklak. May tumatayo lang at tumitingin. At ang tubig. Hindi na tumigil. Patuloy ang agos. May mga gumagaling. May mga natatahimik. May mga walang nangyari pero napapalapit pa rin. Isang gabi, umuulan. Lahat ng tao ay umalis. Si Rashid, mag-isa sa plaza, nakaupo sa harap ng rebulto. Sa bagong mukha. Sa bagong kamay. At habang binabasa ng ulan ang kanyang damit, may ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa wakas, hindi na siya tinataboy ng lugar. Tinatanggap na siya nito. Tumabi sa kanya si Padre Miguel, may hawak na payong, pero hindi niya ginamit. Hindi ko na kayang sabihin kung ito bang tubig ay milagro o hindi, sabi ng pari. Bakit? Tanong ni Rashid. Dahil minsan, ang pinakamalaking milagro ay hindi yung lumalabas sa bato, kundi yung pagbabagong nangyayari sa mga taong hindi natin inaasahang magbabago. Lumapit si Imam Abdullah. Sumama sa kanila sa ilalim ng ulan. Si Fernando, nakaupo sa kanyang karaniwang bangko, hindi umaalis kahit basa. Magkakatabi silang nakatingin sa rebulto. Walang dasal. Walang programa. Basta katahimikan lang. At sa harap ng lahat ng iyon, ng tubig, ng ilaw, ng basag at buo, ng galit at paghilom, isang bagay ang malinaw. Ang biyaya ay hindi dumarating sa perpekto. Dumarating ito sa bitak. Sa sirang lugar. Sa pusong handang bumalik. Sa ilalim ng ulan, sa harap ng bagong estatwa, tumingin si Rashid sa mga mata ng rebultong siya mismo ang tumulong buuin. At sa wakas, wala na siyang gustong itago. Dahil ang biyaya ay sumisibol sa lugar na pinakamalayong akalain mong may pag-asa pa. Maging sa batong ikaw mismo ang bumasag. Naniniwala ka ba na kayang magbago ang tao? Na ang galit ay pwedeng maging gamot? Ibahagi mo ang kwentong ito sa isang taong kailangang muling maniwala, pero paano kung isang araw, tumigil ang tubig? Ano ang ibig sabihin nun? Hindi pa tapos ang kwentong ito, kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.